Hello guys, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-sizing ng circuit breaker. So, makikita natin sa Philippine Electrical Code or PEC, section 2.30.6.10 about the rating of service disconnecting means. So, before pumunta tayo dun sa section na yun, i-define muna natin kung ano yung disconnecting means. Ang disconnecting means is a divisive group or group of a device that is by which the conductor or circuit breaker can be disconnected from their source of supply. So, ang disconnecting means, ito yung disconnecting means, ito yung nakikita natin sa panel board natin. Ito yung main circuit breaker natin sa panel board. While ang disconnecting means ay magkaiba sa service protective device. Ang service protective device is an enclosed visible switch or circuit breaker installed at the service equipment nearest the service point. So usually ito yung makikita natin sa natin sa poste, sa ilalim ng poste. Ito yung pag galing sa poste papunta sa dito yung service knob natin, tapos galing sa dito papunta sa natin main panel, sa panel box natin sa bahay. So meron tayong dalawang categories about the rating of disconnecting means. Ano yan ay itong dwelling units. Dwelling units provide complete and independent living facilities for one or more person, including permanent provision for sleeping, living, cooking, and sanitation. Kung meron tayo dito sa apat na to, na i-mention dito, yung sleeping, living, cooking, and sanitation, masabi natin ay isa yung dwelling units. While installation other than dwelling units naman, ito yung pangalawang categories. So, hindi siya dwelling units. So, i-discuss natin yan further dito sa slide natin. So, tingnan natin dito sa 2.30.6.10 service disconnecting means. So, una is itong one circuit insulation for insulation to supply only limited loads of a single branch circuits. Disconnecting means shall have a rating of not less than 15 amperes. So, dito, hindi ito yung pangalawang category sa disconnecting means natin, which is hindi siya dwelling units. Hindi. Pwede natin nasa dito na dapat ang disconnecting means natin is 15 amperes only. Kadalasan, na-apply natin to sa mga natin, katulad ng mga fruit stand, litson stand, at saka mga outpost na security guard na konti na yung load na ginagamit. So, hindi siya bababa sa 15 amperes. So, pangalawa, ito yung one circuit insulation. Ito naman yung isang dwelling units. For dwelling units with a single branch circuit as permitted sa section na 2.10.20.1.11c. The branch circuit is disconnect means shall have rating not less than 20 ampere. So, hindi siya bababa sa 20 ampere. So, nasabi dito sa section na to, single branch circuit for dwelling units have floor plan are not area not more than 50 meters squared. It shall be permitted to have a single 20 ampere. So, branch circuit provided that the total load shall not less than 3,680 volts ampere. So, dito, sa pangalawang category dito, sa dwelling units, na pwede tayo mag-install ng disconnect means na hindi bababa sa 20 amperes only. Pero meron siyang tawag nitong
dapat sundin, which is dapat yung floor plan ng bahay ay hindi tataas dito sa 50 meter squared lamang. So, pwede tayong mag-install ng 20 ampere. Hindi siya bababa sa 20 ampere. So, only one circuit breaker lang ang pili-install natin dyan. So, sa pangatlo, two circuit insulation for insulation consists of more than 2 wire branch circuit. Disconnect means that shall not less than 30 ampere. So, hindi siya bababa sa 30 amperes. No? Dalawang breaker naman ang pili i-install dito. Ang kadalasang nito, ginagamitan nito is yung mga shop, no, yung mga barber shop, meat shop, or mga vulcanizing shop. Ito yung kadalasang ginagamitan nitong two circuit insulation na hindi siya bababa dapat sa 30 amperes lang. So, pangapat na disconnecting rating categories is itong one family dwelling units. For a one family dwelling, the service disconnecting means shall have a rating of not less than 60 ampere. So, dapat hindi siya sa isang dwelling units, no? Kung lagpas na dito sa 50 meters squared, dapat ay dito na tayo sa categories na to, which is hindi siya bababa sa 60 ampere yung i-install natin na disconnecting means. Sapagkat pero meron tayong dapat sundin pa rin, no? Kung mag-install tayo dito, dapat hindi siya tataas. Hindi siya, kung lagpas na sa 15 meters squared, dito na tayo sa not less than 60 ampere disconnecting means. So, meron siyang requirements, yung one family dwelling units. Ito yung natin, branch circuit required 2.10.1.11, no, dwelling units. So, meron dapat siya apat na branch circuit. Ito yung small appliance circuit, laundry branch circuit, bathroom branch circuit, garage branch circuit. In addition, sa mga branch circuit na yan, the two number of branch circuits required by other parts of the section, 2 or more twin pairs small appliance branch circuits shall be provided for all receptacle outlets specified by this one. So, kung mag-addition tayo ng mga branch circuit nito is yung para sa ilaw tsaka outlet natin, dapat gamitan natin ng 20 ampere small appliances branch circuit. So, bali lahat ay 6 yung natin, yung dapat kabitan ng mga branch circuit. Tapos, isa yung 60 ampere disconnecting means. So, yun yung pagka-interpret ko dito sa one family dwelling unit. So, minimum natin is 4 na branch circuit and then isang disconnecting means na hindi bababa sa 60 amperes. So, for all others installation, the service disconnecting means shall have rating of not less than 60 ampere. Sa mga ibang circuit breaker na hindi dwelling units at hindi swak dito sa mga categories na to, ay dapat ang rating niya ay hindi bababa sa 60 amperes rating ang disconnecting means. So, doon po nagtatapos ang video natin. Sana po may may natutunan kayo or naintindihan niyo yung ang topic natin ngayon kung paano mag-size ng disconnecting means. So, please follow and subscribe. Salamat.